Sa totoo lang naglaba lang ako ngayon. Kasi parang ayoko mag-vlog. Kasi parang bitin na bitin ako. Parang ang dami pa nilang gustong ibintang. Parang kailangan mag-ipon pa ako. Alam mo yun? Yung pati ba naman yung dati niyang sinuntok na chip, pati ba? Diyos ko naman, wala naman. May kaugnayan ba yan sa pagiging vice president niya? Eh di ba ang ini-impeach lang naman yung pagiging vice president niya? Ano ba naman klase grabe talaga. Alam mo, talagang gusto kong, tapos ngayon yung, meron pa daw silang tatawaging Mary Grace Piatos. Sus Mariosep. Eh, di ba confidential yun? Paano kaya nila nagawang gumawa ng Mary Grace Piatos? O ipapasabi na lang nila pero wala naman talaga yung Mary Grace Piatos? O may tao talaga silang ginawa para gawing Mary Grace? Ang dami nilang ang dami nilang hanash. Grabe, sobra-sobra na yung hanash nila. Bilib ako kay BP. Sobrang bilib ako kay BP. Kasi ako nga yung news feed ko, ini-scroll ko lang. Aba, grabe. Yung stress point ko, grabe na. Pero si VP kita mo, grabing fighter siya man. Sa bagay, sinabi naman niya, di pag nag-impeach ako, wala na, okay na. Uwi na akong Davao, parang ganun yung sinabi niya eh. Pag hindi, diretso tayo, parang, grabe talaga. Ako stress na. Tapos yung sa bagay, sino ba naman tayo para mag-prejudge na hindi siya nai-stress? Siguro may stress din siya. Kasi, tignan niyo buong Pilipinas na gobyerno, laban na sa kanya. Grabe, ang lalaking tao yung kumakalaban sa kanya, tapos nag-iisa lang siya. Tulfo Brothers, di ba? Lacson, The Soto Brothers. Hindi rin basta-basta yung Hontiveros na yan Tapos yung Perwisyong Trillanes. Di ba? Na pagka meron siyang hindi nagustuhan tao, talagang sisirain to the maximum level. Di ba? Ganun yung gawain niya eh. Sino pa ba? Ang dami yung kalaban. Tapos yung support niya, parang, kakapranggot na lang. Pero kita nyo naman, still fighting. Stress na ako sa kanya. Grabe. Pati tingnan mo buong House of Representative. Mangilan-ngilan lang sa kanya doon. Mga bata pa, Leviste, Barsaga lang. Diyos ko naman, natanggal pa yung isa. Grabe. Kaya nga sabi nga talaga ni Erice, tama si Erice. Hindi talaga siya o kung sino man ang nagpapasikat kay Sara. Mismong yung mga ginagawa na nila kay Sara ang nagpapasikat sa kanya. Kasi 'di ba sabi nga nila 'di ba? Good publicity, bad publicity is still publicity. Parang showbiz lang yan eh. Siraan nyo yan ng siraan, banggitin nyo araw-araw yung pangalan yan, di lalong sisikat lang yan, di ba? Parang ganun. Tapos ito pang sistema. Ewan ko parehas tayo ng nararamdaman hindi pa ba tayo umay? Parang nakakaumay na yung ginagawa nila, no? Parang, ako, sa sarili ko parang namanhid na ako. Parang inaantay ko na lang na meron pa silang ibintang na iba. Baka pati yung pagkamatay ni Magellan at saka nila Lapu-Lapu, ibintang. Baka pati yung pagkabaril ni Jose Rizal, ibintang na rin nila. Parang, pagka may sinabi sila, parang ganun na yung reaction natin, di ba? Matik, yung parang ganun na. Kaya nakakaumay na, di ba? Hindi nyo pa napansin? Kayo ba, hindi pa ba kayo umay? Yung parang tipong, inaasahan nyo na lahat. Yung hindi pa nga nila, iniisip pa lang nila, parang nasa isip natin, talaga namang gagawin nila yan. Alam mo yun? Grabe. Kaya, hindi nyo napapansin, very limited ang vlog ko. Kasi, gusto ko kasi talaga yung bakbakan na eh. Gusto ko talaga yung lumalaban na yung mga abogado ni BP Sara. Tapos gusto ko nang makita yung mga witnesses nila, nagdagdag na naman sila, di ba? Yun lang ang pinaka nakakaasar sa lahat niyan, yung mga tao na kumakalaban sa kanya. O sabihin na natin, may kapilyahan si BP Sara, meron din siyang mga ginawang hindi mabuti. Sabihin na natin na may nagawa din siyang mga kapalpakan. Pero kung titignan mo yung mga nag-aakusa sa kanila, hindi mo pwedeng sabihin yung yung sino dito ang may busilang at walang kasalanan? Kayo ang unang magtapon ng unang bato. Diyos ko, parang wala atang ka-qualify sa kanila noon. Di ba lahat sila may kanya-kanyang mas malalaking issue na hindi iniimbestigahan until now. Di ba yung Luistro? Di ba may kumakalat na issue tungkol sa kanya, yung development ng isang island na hindi naman talaga nagawa. Tapos hanggang ngayon pending pa rin. Tapos na-release na raw yung budget ever. Di ba? Yung Abante, kita mo, hindi natin malaman kung talagang nanalo siya o hindi kasi nakaupo pa rin siya. Nakaupo pa nga rin ba? Hindi ko na nga monitor eh. Pero di ba, uma-appearance pa rin siya, yung Tereredon, di ba? Di ba, alam naman natin na dati may issue siya about sa travels niya during the time of Digong, too much travel daw, kaya natanggal siya. Yung tipo bang ganon? The Tulfos, di ba? O sabihin na natin, mga media kasi sila, di ba? Pero ngayon lumalabas ng tunay na ugali. Kasi ang issue nila is yung issue of loyalty. Grabe sila, wala silang loyalty. Dati, grabe, doon sa mga broadcast nila, puring-puring nila si Tatay Diggs. Grabe, parang superhero si Tatay Diggs. Pero bakit? Bakit ganon? Ngayon, parang galit na galit sila sa lahat ng mga Duterte.
all over the Philippines is against BP Sahara, yung mga opisyales, kasi hindi ko maintindihan kung natatakot sila o nalalagyan sila. Dalawa lang naman yan, di ba? Or both? Natatakot sila, kaya nagpalagay na lang sila, parang ganun. Ewan ko, ayoko naman di mag-accuse, pero parang ganyan ang sinasabi kasi ni Madam Aimee. Di ba? Si Madam Aimee na mismo nakapatid ng presidente ang nagsasalita na may mga nangyayaring ganyan. Kaya, naku Diyos ko, siguro magbablog na lang ako talagang seryosohan, yung talagang may mapapala kayo sa mga sasabihin ko during the impeachment trial na talaga, yung talagang naglalaban na yung mga abogado. Pero as of now, grabe, parang, alam niyo yung isang term na gustong-gusto ko sabihin, parang kadiri na yung mga ginagawa nila. Parang, ewan ko, paano yung di-describe? Kayo na lang ang mag-describe. Lagay niyo dyan sa comment. Di ba?